Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Miyerkules naman, alas 3 ng hapon. So nandito naman ang ating pangkat ng inklunasyon. So sa lahat, kasama si Jen, si Art, si Dijeron, si Ma'am Celia, si Mitzi, at ang iba pa nating mga kasamahan dito. Wini-welcome ulit kayo namin dito sa panibagong episode ng Inklunasyon. Sa dalawang baitang ng ating Kongreso, sa House of Representatives at sa Senado, mainit ngayon ang talakayan patungkol sa mga nangyayari sa ating mga flood control project. Sinabi nga kanina ni DJ Ron, nakikiisa ang pangkat ng inklunasyon na kinikilala ang karapatan ng lahat, lalo na ng mga taong may kapansanan patungkol sa accessibility na sana maayos ang mga infrastruktura sa ating bansa at sana pumupunta sa tamang puntahan ang lahat ng mga budget ng ating gobyerno kasi apektado din ang mga taong may kapansanan. Pero mga kainklinasyon, sa hapong ito, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa ating League of Persons with Disability Affairs Offices. Sinabi ng Republic Act 7277 at inamyendahan ng Republic Act 10070 ang pagkaroon ng Persons with Disability Affairs Office sa mga probinsya, lungsod at mga munisipyo sa buong Pilipinas. Ang mga opisina na to ay naatasan. Natingnan ang mga programa at serbisyo para sa mga taong may kapansanan. Sila din ang dapat mag-coordinate, monitor sa iba't ibang activity ng kanilang probinsya, lungsod at munisipyo. Kaya sa hapong ito, dalawang mahalagang personalidad ang ating naimbitahan. Ang isa kasama na natin dito, Art, di ba? At meron pang isa. Maganda ito kasi Luzon at saka Mindanao naman. Ang marinig natin ng mga opisyalis ng Philippine League of PDAW. So ito na, Art. Pag-introduce na ang ating dalawang bisita sa hapong ito. Maraming salamat, Karanil, dito sa pagkakataon na ito. Mapapakilala natin ang mga panauhin sa araw na ito tungkol sa Philippine League of PDAW na Persons with Disability Affairs Office. Unahin muna natin ang ating kasamahan dito sa inklunasyon na siyempre ladies first, at ito ay isa sa mga magagaling nating kasamahan dito. Siya po ngayon ang Board of Directors ng Philippine League of PDAW dito sa atin. At siya rin po ay kasama natin dito sa inklunasyon na kung saan ay nagbibigay din po siya ng mga tips at mga insightful topics at naging host at co-host din po natin. Siya po ay isang social worker, registered social worker. Siya po rin ay may kanya po organization na Women with Disability. At siya po ay isang PDAW officer ng probinsya ng Pangasinan. Salubungin po natin palakpakan si Ms. Jennifer Garcia. Jen, magandang hapon sa iyo. Welcome, Jen. Paki-describe mo yung sarili mo para sa ating mga supporters na hindi walang paningin. Ayan.
Okay na po ba? Naririnig po ako. Good afternoon po Yes. sa ating lahat at sa mga nanonood po, avid viewers po natin sa Inclination. Currently po, nandito po ako sa probinsya ng Pangasinan sa amin pong opisina ng Provincial Disability Affairs Office. And right now, as you can see me online, I'm wearing an eyeglass. Tapos ang aking I'm wearing a black suit and naka-ID lace po ako ng Pangasinan ang galing. And then, ano pa ba? Medyo chubby yung face ko. And then, medyo golden yung color ng hair ko. And straight lang siya. So, yun. So, thank you for inviting us here. Thank you so much. Thank you, Jen. Art, naka-mute ka, Art. Art, naka-mute ka. Yan, nagloko. Yan, okay na? Okay na, okay na. Okay, thank you. Nagloko. Anyway, maraming salamat, Jen, sa yung pagpapabiscribe ng yung sarili para sa ating mga persons with visual impairment. At ngayon po ang ating panauhin ng manggagaling po sa Mindanao sa lugar ng South Cotabato. Siya po ay isang PDAO officer ng probinsya po ng Cotabato at siya po ay nag-aral po nagtapos po sa Bachelor of Science on Information Technology sa Notre Dame ng Dijangas University. Wow, layo talaga sikat ni Dijangas noong araw dahil sa boxing. Tapos, siya po ay talagang advocate po ng persons with disability. Pinaglalaban po niya ang human rights at saka yung freedom po ng taong may kapansanan. Salubungin po natin palakpakan si Brian Hervilla. Brian, magandang hapon sa'yo. Welcome, Brian. Sabi daw ni Ka-Art, describe mo daw ang iyong pagkagwapo. Una po ay binabati ko ng isang mapagpalang araw ang lahat ng mga nanonood, nakikinig at nakasubaybay sa Inclination FB page. At sa lahat din po ng bumubuo ng programang ito, magandang hapon po sa ating lahat. Dalangin ko po na nasa mabuting sitwasyon o kalagayan po kayo ngayon. So, ako po ngayon ay nasa aming opisina dito po sa probinsya ng South Cotabato. Ako po ay merong fair na skin, Medyo chubby din po ang aking pagmumuka. Short hair. Nakasuot po ako ng kulay green na polo shirt, Yung aming pong uniforme sa aming lokal mga pamahalaan. Nakasuot din po ako ng sling, ng ID ng aming lokal na pamahalaan na meron nakasulat na Province of South Cotabato. At saka po yung aking uniforme ay meron din po logo ng aming lokal na pamahalaan. So, yun lang po at maraming salamat. Okay, thank you. Thank you, Brian. Art, ikaw ang Art. Describe yung sarili mo, Art. Naka-mute ka po. Yan. Okay, sige, Art. Anyway, yun. Thank you, Brian, sa iyong pag-describe ng iyong sarili. At ako po, si Art Letin po ang iyong host. Isa po tayong may visual impairment at totally blind. Ako po meron salt and pepper hair. May puti-puti po buhok ko. Fair skin, dark eyes. I'm wearing a black t-shirt na uniform po ng Inclination. At andito po ako ngayon sa Calamba City, Laguna. Magandang hapon po sa inyo lahat. Back to you, Karanil. Maraming salamat, Art. Ako naman si Ranil Sorongon. Medyo maputi na rin yung buhok. Nakasalamin ako. Medyo moreno. At nakasuot din ng bagong-bago naming polo shirt. Ang shirt ng Inclination. Sige, magsimula na tayo. Sa kayong dalawa, pagkatapos ng huling konferensya ninyo, sa Puerto Princesa City, ikaw, Jen, kamusta na after your conference in Puerto Princesa City?
Unang-una po nagpapasalamat ako sa aming mahal na governor and of course sa pamunuan din ng PSWDO because they allowed us to join the NatCon or the third NatCon in Palawan. Actually, this is already the third pero first time po namin. And from the Ilocos region po, I think we are 38 po na nag-participate. So, Wow, madami-dami pala Dami kayo. ah. Oo. Opo, we're very excited and talaga namang information loaded yung conference. So we're very grateful na naging part po kami nito. Okay. Brian, ikaw naman, kamusta? No, kasi si Jendo, yung first time yan na maka-attend ng NatCon. Brian, ikaw, kamusta after the conference? So, ganoon din po, no? Nagpapasalamat din po ako sa aming puting gobernador sa suporta na binibigay niya para po ako ay makadalo sa conference. Sa katunayan po, since ito ay pangatlo na conference, pangatlong attend ko na rin po ito o pangatlong punta ko na rin po ito sa conference. At marami po, no? Marami po akong natutunan sa conference, no? And nakita ko po, no, ever since yung nagsimula yung ating conference, yung improvement po, no? At mas dumami na yung nagiging participants at lahat naman po ng natutunan ko doon ay binahagi ko na dito sa aking mga kasamahan sa probinsya. And natutuwa po ako na sa kabila po ng mga hamon, no, bilang isa sa mga membro ng sekretaryo at sa pag-organisa ng itong kaganapan is naging successful naman po yung conference. So, yun po. Okay. Thank you. At least alam natin na si Brian pala, ka-art, no? Pangatlong attendance siya na pala to sa kanilang oo nga. NatCon. At si Brian ay member, no, ng secretariat. No? So, Oo. sige Art, ikaw nga maunang tanong sa kanila, Art. Ayun. Yung gusto ko lang din malaman dahil sinabi lang maraming umattend sa North. Meron din bang mga PDAO officer na hindi naka-attend? Jen? Yes sir, meron din pong hindi nakapag-participate doon sa activity due to certain reasons. But the good thing there is may part kasi doon sa program na naka-FB Live, naka-webcast po doon sa FB page ng National Council on Disability Affairs. So virtually, they were able to see or watch naman po or witness all the topics and the discussions po na i-share. Ang hindi lang po siguro na ibahagi ay yung mga side events. Kasi aside dun sa pinaka-main na events, yung nasa plenary, meron po kasing side events na kung saan nandun din yung mga strategies and innovations that can be used by our persons with disability affairs officers, sir. Yun po. Okay. Yun, paliwanag niyo naman kayong dalawa kung sino mauna. Kung ano ba tong LPDAO na to, itong league na to, at sino, kailan to itinatag? At ilan ba ang miyembro nito at sino-sino ba itong mga miyembro na to? At ano ba mission nito sa LPDA, sa ating sa sector, sa person with disabilities, Jen? Or Brian, who maybe, kung sino sa inyo dalawa? Ikaw na, Jen, ladies first. Ikaw, Brian. Sige, Brian, go ahead. Okay, wala po muna. Yung LPDAO po or League of Persons with Disability Affairs Offices in the Philippines, no? Isa po ay isang organisasyon na isang ay binubuo po ng mga iba't ibang persons with disability affairs offices sa buong Pilipinas. And sa pamamagitan po ng ating mga persons with disability affairs officers, focal persons, yung ating mga PDAO designates, at saka mga local social welfare and development offices ng mga person with disability focal persons, no? Ito po ang gumaganap, no, or sumasali sa ganitong conference. And ito pong grupo na ito ay nagsimula po sa taong 2020 nung panahon po na merong tayong pandemya. So nagkaroon po ng pag-uusap, no, online
o pagsasama-sama ng iba't ibang mga leaders, no? Yung mga nauna pong nagtatag ng grupo na ito, kinausap po nila ang iba't ibang mga leaders sa iba't ibang mga rehiyon, no? At yun nga po ay nagkaroon tayo ng simulang mga interim officers, no? Yung liga. At sa tulong nga po ng National Council on Disability Affairs, mas naging organisado po ang grupo na ito. At nagtuloy-tuloy po ang mga aktibidad nito, no? Simula sa mga online walang muna ng mga aktibidad, no? Dahil sa pandemya. At sa pagsisita po ng ating mga opisyales, no? At ating mga members ng Secretariat, ay narehistro po ang organisasyon sa Securities and Exchange noong 2023. At ang mission po ng League of PDAW ay panakasin po ang mga opisina ng mga PDAW sa mga lokal na antas at maging sanhi ng pagpapatupad ng mga pinakailangang programa at serbisyong tumutugon sa taong may mga kapansanan para sa ikabubuti ng mga taong may kapansanan sa buong Pilipinas. So, wow, meron palang juridical personality ang League of PDAW. Salamat, Brian. Anong mission naman to, Jen? Itong PDAW, League of PDAW, anong mission nila? Actually, ito yung grupo na nagiging daan or venue for policy recommendation, sir. Actually, doon ako nagkaroon ng interest talaga. Why did I immerse really with this organization? Nung una kasi parang medyo reluctant ako, parang it's the usual organization. But then when I see the result of the policy recommendation, for example, yung may pasa na joint memo circular ng DSWD and NCDA and DILG, I think, with regards to sa coordination mechanism ng PDAW and the LSWDOs. Proponent po talaga nun ay ang League of PDAW of the Philippines Incorporated. Ang president pa dati is, just to say hi also, si Ma'am Miriam Llanos. And also, yes, Miriam. Yeah, if I could also remember, she also participated or meaningfully participated in our advocacy for the disability support allowance bill. Yeah. She represented the League sa Senate, wherein parang naging part siya ng TWG nung bill na to, which ang chair po natin dito ay ang ating Honorable Senator Imelda Marcos. Yun. Mm-hmm. So, I'm sorry, Imelda. Aimee, naku po. Sorry po, Lord. Yeah, parang na kasi ako. But anyway, yun, si Senator Aimee Marcos. And then, yun naman yung pinaka ng grupo na pag may mga challenges, we're looking into challenges and thinking of the strategies and ideas on how are we going to address it through policy recommendation, of course, anchored with the different disability laws from local to national to international. So yun. Okay, ganda naman pala yung mission. At tatandaan ko, 3 liderato ng NCDA ang pinagdaanan nitong League of PDAW, di ba? 3 sila eh. Si Emer, si Don, at saka ito si Director Glenda. Yes, so yun, maraming salamat si Jen and Brian. Back to you, Caronil. Okay, maganda din ka-Art dahil si Brian pala 3 konferensya ang kanyang na nadaluhan, Ikwento mo nga sa amin, yung maikling kasaysayan ng dalawang konferensya at saan ito ginanap, Brian? So yung pinakauna po o nagsimula po talaga yung Congress or tawagin natin Inclusive Governance National Conference ay doon po sa probinsya ng Bukidnon
So dito po sa Mindanao. At ito po ay dahil sa bunga ng koordinasyon ng noong ating direktor na si Sir Cadejas sa lokal na pamahalaan ng Bukidnon. At dahil po sa suporta ng gobernador ng Bukidnon ay natuloy po at nagkaroon po tayo ng kauna-unahang Inclusive Governance National Conference. So, ayan po at sa pamumuno din po ng ating kasamahan na opisyales sa Liga ng mga Pidaw sa pangalan ni Sir, shout out lang po kay Sir Dabulabao Litawaw na siya rin po yung nagulo talaga, no, para maging successful po yung kauna-unahang national conference. So as Mindanaoan, fellow Mindanaoan, parang naging proud din po kami na dito po naganap sa amin ang kauna-unahang conference. Ang sumunod po na conference ay ginanap po sa Visayas, ano, sa probinsya naman po ng Bohol, yung naging host. At nasa sentro po, sa Tagbilaran City po, ginanap yung conference noong nakaraang taon lang po, 2024. So, ayan po, at ito po ay magpapatuloy lang man po habang dito po ang ating mga Pidaw sa buong bansa. Yan po. Okay, no, shout out pala, no, at maraming salamat, no, doon sa LGU, no, ng Puerto Princesa City, no, at saka kay Mr. Manaay, no, na sila yung nag-host, no, ng itong nakaraan Pidaw conference, no. Miss Jen, no, Brian, no, itong huling itong pinakahuling konferensya ninyo, ano ang kanyang tema at ano ang kanyang mga layunin? Sino ba yung gustong sumagot? Si Brian ba o si Miss Jen, no? Ano yung pinaka-tema, no? Team at saka yung objectives, no, of your last conference in Puerto Princesa? Yan, actually po, ang pinaka-theme po nito is disability economics, investing in disability, empowering persons with disabilities. Actually, may sub-theme pa yan, like professionalizing the persons with disability affairs officers. So, actually, yun talaga yung nag-inganyo sa akin na talagang mag-join dito sa national conference na ito. Because, Sir Ranil, bago pa lang din kasi ako sa Pidaw. So, very eager pa rin ako sa learnings on kung ano yung mga dynamics at iba't ibang practices din ng mga persons with disabilities. So, nung nakita ko yung professionalizing na word doon sa sub-team, mas nagkaroon ako ng interest nang sa ganun po ay matuto din po ako kung paano pa mas may enhance din yung aking skill as a person with disability affairs officer. Kasi considering nga, 'di ba, na iba-iba din naman yung kultura ng ating iba't ibang probinsya, syudad or municipality. So doon sa event na yun, we were able to, have a discussion, sharing of best practices, networking na talaga namang nakatulong, no, sa atin din. Parang kumbaga, oo nga, no, pwede yun sa amin. May mga ganun. Ang dami kong doon, and ang dami ko ding nakilala ng mga person with disability affairs officers from the different regions na grabe, ang gagaling ng kanilang mga iniisip na idea, marami silang policy din, at na hindi lang siguro talaga na ibabahagi, but then it works with them, and probably sa aming probinsya, personally po dito siguro po yung perspective ko is pwede ko ding i-apply. So yun talaga yung na parang pinaka-highlight ng aking interest, why I really joined yung TermNatCon. Yun nga, yung word na professionalizing. Yeah. Tanong ko lang Caranil, kay Jen, anong underlying meaning ng professionalizing? Not before ba unprofessional ng mga Pidaw? Just a joke. Pero ano nga underlying meaning ng siguro po, professionalizing is like upgrading then the skill, the knowledge and skill of the person with disability affairs officers
Yun, kasi the National Council on Disabilities shared a lot of strategies and innovations and mga programs and services nila na pwedeng, what do you call this, para replicate ng mga persons with disability affairs offices inside the Philippines. Yun po siguro. Okay, over to you, Plus, Caroline. Nasabi dyan, no, yes. professionalizing kasi parang sinasabi, no, bakit subnaw ba hindi pa run professionally ang ating mga FIDAW offices? Well, we cannot say that 100% are all ano na. Meron kasi talaga din naman tayong tinatawag na mga person with disability affairs officer na focals, 'di ba? At meron din yung mga ibang municipalities, yung lalo na yung mga fourth class municipality or provinces or cities na nasa ano pa, kumbaga mga focals pa lang po, designated pa lang po. So, with Ibig sabihin dyan, hindi masyado pang professional pag pang designated pa lang, ganun ba No, yung scaling no, apart, no. no? Or baka may dagdag si Sir Brian. Sir Brian, may dagdag ka doon sa tinanong namin ni Ka-Art na bakit hindi pa ba masyadong professionalize ang ating mga PIDAW offices at this point in time? So, tama po yung sinabi ni Ma'am Jen, layunin po talaga nito na magsama-sama po sa isang pamansang kaganapan ang lahat ng mga opisyal na mga PIDAW sa bawat LGUs at kasama na po doon ang mga focal persons pag wala pa pong mga established na mga PIDAW. So, hindi po limitado sa mga merong established na PIDAWs yung participants ng conference na ito. So, invited po yung mga focal persons or mga PIDAW delegates natin. And sa pamamagitan nga po ng conference na ito ay mas lalo pong pinapalakas ang mga programa para sa mga taong may kapansanan at isulong ang pagbibigay ng pangyarihan ng mga taong may kapansanan sa pamamagitan ng pinabuting pamamahala at professional na pag-unlad. So doon po kinakapacitate po ang mga PIDAWs natin para madagdagan po yung aming mga knowledge at mas mapabuti po ang aming servisyo na binibigay sa aming mga kapwa may kapansanan. So yan po. So Ka-Art, ibig sabihin, they are continuously honing, enhancing the knowledge and skills of PIDAW, officers, staff, and others involved in the persons with disability affairs offices. May dagdag ka na katanungan, Ka-Art, or baka may guest tayo, baka gusto magtanong nito. Nandito yung ating DJ Ron. DJ Ron, may gusto ka bang itanong, DJ Ron? Gandang hapon po. Gandang hapon. Una, gusto ko nang pasalamat sa inyong dalawa for this opportunity. Una kasi, parang kung nainggit ako dito sa dalawa, makakapunta sa Palawan, sa underground river. But baka by October, I'll be assuming also as the PIDAW of the province of Batangas. So, wow! Congratulations! So if ever pala, Art, dalawa na yung member ng INCLO na konektado sa PIDAW. Yeah. Kaya ano man dapat... Province pa yun, parang province. So yung sa dalawa po, kung papayagan itong dalawang host natin, ano ho bang dapat unahin namin? Kaming mga bagong PIDAW para hindi kami mapagbintangang PIDAW-PIDAWan doon sa dalawang pong kasama natin. Siguro si Brian. Brian, bakit ba kasi alam ko parang kumuha ako ng bato na pupukpok ko sa ulo ko dahil ako yung maligalig, Tapos ngayon, papasok ako as PIDAW, So ano ang dapat gawin ko? Una, para hindi ako mapagsabihan ng aking mga Batanggian yung may kapansanan na PIDAW-PIDAWan ka lang naman. At saka, papaano ang anong mga tips mo, kapatid, para makasalamuhan natin ng tama. Una, yung PSWD o DSWD kasi lahat na lang ng pangangailangan kahit edukasyon tinatapon sa ating social welfare. So ano ang tips mo, Brian, sa aming mga bagong magiging PIDAW? Yes po, sir. Una-una po, siguro hindi naman sila magtatanong kung andyan ka na sa posisyon, since ang iba naman po yung napili ng ating CE
Ano? And mas maigi po talaga sir na kapag tayo ay nasa position mo is palawakin po natin yung ating kalaman patungkol sa mga tao may kapansanan, no? May mga available po tayo ng mga resources, no? Kung saan ay pwede tayong matuto, no? Andyan po yung website po ng NCDA, no? At tayo po sa Liga ng mga Pidaw ay meron po tayong group chat, no? Na kung saan ay With all due pwede po respect, tayo Brian, if I may, ayoko ng mga ganong website. Ang gusto ko, sir, sa inyong dalawa, yung actual field experience. Kasi yun ang kailangan ko dahil medyo nervyos ako ng konti. Yung actual field experience. Please, with the permission Ibig of Art and sabihin Caranil. ni Dejeron, no? Ano ang maibahagi mo, no, Brian, given your experience, no, bilang Pidaw head para Yung life maging experiences. effective, no? At maging makatotohanan, no, ang mag-a-assume bilang Pidaw officer, no? So may mga tip ka ba, no? Yung actual mo na karanasan, no, kung paano ka makapag-deal, no, doon sa ibang departamento, ibang division, no, sa ng inyong gobyerno. probinsya. Salamat, Caranil. So, ayun po sir, no? Bilang isang bagong halal po o official sa inyong lokal na paggobyerno, may po na tayo po mismo, no? Maging humble po tayo, no? At saka wag po tayong mahiya na lumapit po sa iba't ibang opisina ng ating lokal na pamahalaan. Pagkat po ay para mas matuto po tayo, no? At panigurado po na yung mga kasamahan ninyo sa NGO ay tulong-tulong naman po yan, no? Sa pagbibigay ng serbisyo sa ating nasasakupan. At sir, tip ko rin po na pag po mas maganda po na makipaghalubilo tayo, no? Or kunin natin palagi ang ideya or mga suggestion, no, ng ating mga kasamahan na may mga kapansanan. Pagkat noon ay makikilala po nila or mapapaabot po nila, no, yung kanilang mga hinanaing sa inyo at sa tulong po ninyo ay mabibigyan po natin ng solusyon at mapadama po natin sa kanila na tayo po ay nasa ating posisyon pagkat tayo ay binigyan ng pagkakataon na mapaunlad, mapalago o makatulong po sa ating kapwa may kapansanan, sir. Caranil, dalawang maikli na lang with your permission, yung dalawa. Yung una kay Miss Jennifer, anong naging pag-unlad ng budget? Nung nagsimula ka, magkano yung budget? Tapos ngayong 2025, magkano yung budget nyo sa opisina ngayon? Gusto kong dagdagan muna. If Okay, you don't please. mind, DJ please. Ron, Yes po, yung please. unang tanong mo. Gusto ko pong matuto. Paano? Go. Unang-una, congratulations, DJ Ron. Wag Kung muna. ikaw po ay magkakaroon ng pagkakataon na maging Person with Disability Affairs Officer sa inyo pong probinsya. Actually po, personally, this Advance is ba, Jen? Advance Oo nga eh. congratulatory message na yan? Wag muna. Congratulations. Basta, Congratulations. muna. At Sige saka po, talagang thank you po. ang ating namang kasama si DJ Ron ay talagang disability rights advocate and malaki ang may tutulong niya sa probinsya po talaga ng Batangas. Salamat po. Ako po, ibahagi ko po yung aking naging experience din. Unang-una po nung ako po ay nakuhang Person with Disability Affairs Officer dito po sa probinsya ng Pangasinan, syempre po may kaba. Kahit ako po ay dekada na rin sa disability rights advocacy, may kaba pa rin po. Sapagkat magkaiba po ang advokasya pagdating po pag nasa gobyerno ka at nasa organisasyon ka or federasyon ka. So, ang ginawa ko po ay nag-engage ako sa mga person with disability groups. Parang kumbaga nag-survey tayo kung ano po ba yung mga points of view din nila, whether negative or positive. And then we get in touch with the LGUs.
So we conduct like visit in their respective LGUs kasi the province of Pangasinan has 44 municipalities and 3 cities. So medyo maluwang po siya. And we also hand in hand, I connect with the National Council on Disability Affairs. Sino pa ba ang may tools pagdating po sa pagmamanage po ng Person with Disability Affairs Office? Of course, meron tayong RA 10,070. Nandun na yung implementing rules and regulation. But iba pa rin kung meron ka ring mentorship program para sa sarili mo. So, hindi kasi sapat din yung experience mo. Importante talaga na maging aware ka sa mga laws, mga policies, at nang sa ganon, may connect mo kung ano man yung concerns, issues and concerns ng komunidad pagdating po sa usaping kapansanan at i-connect mo yun doon sa batas na meron na siyang aangkop and hanapin mo yung mga ahensya na maaring makatulong sa iyo para matugunan yun. I think the National Council on Disability Affairs right now, meron na po silang handbook. Yan, it's a guide for the Persons with Disability Affairs Officers para po pag nag-umpisa po sila ay kahit papaano po, yun po. Actually maganda sana kung manual of operation but with the efforts of the National Council on Disability Affairs, Ikaw na raw meron po ang silang gagawa ng handbook. pagka naging Australian awardee ka. Oh, Hindi ma'am, bakit yung pong second part ng question, Karanil, yung pong magkano na po ngayon, more or less, kahit po hindi exact figure, at yung pong budget nyo, ito po ba'y lumaki, lumiit nung kayo po ay naging PIDAW officer? Siguro po, if I could... Ka-Art, parang si Dejeron para sa sa Alternative Budget Initiative. Hindi, Budget more or less lang. monitoring, yung tinatanong ni Dejeron. Sige, Miss Jen, sino ba yung pwede sumagot? Si Brian ba? Si Miss Jen? Siguro, Lumaki Brian, ba yung gusto mo budget? ba ako susunod? Ikaw Na muna, nakalaan, Brian. Kasi nakalaan doon sa PIDAW office nung kayo ay unang umupo at Apo. habang patuloy ang inyong paninilbihan doon sa inyong opisina. Tapos kasi Karanil, diba ang probinsya kasi ng Pangasinan ng pinakamaraming lungsod at Pinakamalaki. munisipyo. Pinakamalaki. Tapos Karanil, parang hindi na ako makaabala sa inyo, yung idudugtong ko na din sa sabi niyo kasi ang dami niyong strategies na natutunan, ang dami kayong ano ho ang isang konkretong strategiya na natutunan po ninyo dyan sa conference na ia-apply po ninyo sa inyong mga lugar. Marami po salamat, Karanil. Thank you, Miss Jennifer. Thank you, Art Brian. Thank you. Pasalamat ka rin kay Art, Actually, nakahana yan na tanong namin in advance mo lang. Sa bandang huli yan. Sino ba yung sino yung Maraming unang salamat. sasagot? Si Brian Okay. ba or si Jen? Right. Si Brian muna ulit. Dahil siya Yung pagsagaan tungkol- yan. Yung tungkol po sa budget, ako, share ko lang po sa unang-una po na sa hire po ako dito, walang budget po yung aming opisina. Zero po talaga. Yung na-budgetan na pondahan lang po yung aming planilla position. Pero dahan-dahan po sa mga sumunod na taon ay tumataas po ang aming budget. Yun lang, challenge lang din po talaga. Depende po kasi sa direksyon na meron yung panggobyerno at sa privatization po. Pero isa naman po masasabi ko na habang tumatagal po ang opisina, yung institution, ay tumataas din po yung aming budget. Challenge lang po at kung paano pa tayo makatap ng mga resources natin sa national man dito sa loob. Magkano ang pinag-uusapan natin dito na budget? Sabi mo na po, I think nasa 500 po ata, 1,000. No? Okay. Sa million po, nasa million na po at bukod po doon ay may budget din po na million sa ibang opisina. Na siyang tutulong din po sa atin sa bibigay ng service po. Yes po. Paulit nga, Brian. So ngayon, Brian, ilang milyon na ngayon yung budget ng ng PIDAW mo? Sa PIDAW lang po, nasa 1.5 million po dito sa atin. 1.5, no? Medyo, sige. Matanong ko lang siya sa
Matanong ko lang si dahan-dahan Brian. lang, Art, dahan-dahan lang kasi 'di ba progressive realization eh. Oo Baka sa nga, oo. susunod 10M na yan, baka sa susunod 15M na yan. Sige, Di ba? tanong ko, Sige. anong Jen, class ba? Anong class? Tanong ko lang sa Caroline. Anong class yung inyong probinsya? First class, second class, third class? First class po. First class. Okay, salamat. Back to you, Caroline. Okay, Jen, may sagot ka, Jen. Oh, nung una kang umupo, Jen, magkano naka-attach ba yung budget mo sa PSWDO? Ngayon, no, na autonomous na no yung office mo. Magkano? No, kasi saklaw naman ito, 'di ba? Dapat maging transparent, 'di ba? Ang Opo, budget no ng ating pamahalaan. Sige, Jen. Opo, unang-una po, shout out po sa amin pong former board member, Ma'am Chinky Tababa po, for advancing. And that's why we realized na magkaroon na ng person with disability na ordinance po dito sa probinsya ng Pangasinan. Recently lang po siyang naipasa. So when I entered the PDAO of the province of Pangasinan po, ang programa ng person with disability ay ang AIP dito ay nakalodge po sa PSWDO. So, kumbaga person with disability program pa lang po siya dati. So, most of the budget ay from the governor's office fund na siya. Okay? So, ang naabutan ko po ditong budget po nila is 5 million. 5 million po siya. So, actually, that's for operational lang dapat, diba? Pero may nakita din ako kasi nung nag-inventory din ako ng kumbaga budget. Hindi man explicitly na naka-lodge doon sa PSWDO pero may mga ibang offices na meron silang fund po for persons with disabilities. So kasama na din po dyan yung Gender and Development Fund. Meron din po sila doon. Aside from doon sa PCPC fund pa po. Marami po pinagagalingan. But for the PSWDO, 5 million po. So for this 2025 po, we have our budget po. Mas nag-increase po siya kasi we have allotted parang funding for the upgrading ng mga dalawang mobile, parang accessible na bus. So yun po, medyo tumaas. Yun po yung nagpataas. At the same time, yung aming pong funding din po for the hearing aids. Kasi the PSWDO po na funding na for the person with disability is meron po siyang financial assistance, meron pong para sa assistive devices, meron po sa CAPBuild ng Organization of Persons with Disabilities, and others po. So ang strategy po na ginawa natin for the year 2026, para lang din parang makapag-prepare, no, mai-ready in case na may mga ilalabi ang ating mga Organization of Persons with Disabilities na mga programs. We allotted 6 million, so only for that purpose kung halimbawa po may mga maglabi po ng mga programs po. Actually, maganda sana din parang parang inaay din ba namin na we're dreaming also that we can also like for example what they call this i-host ang NatCon, but unfortunately we were not chosen. Maybe not this time. Pero anong classification ng probinsya? Ano yan, Jen, no? In God's perfect time. First class po. First class po na din province. parang marami din akong mga kaibigan, no, na mga PDAO head, no. May mga tips din sila, no, sa mga sa mga magiging PDAO, no, sa mga aspiring PDAO, no. Isa daw, no, sa mga sa mga tested, no, na skill mo, no, ay you need to build bridges, yes, no, yes. among and within, no, the different offices in Exactly, your sir. locality, no. Exactly. At marunong ka mag-tap ng iba't ibang resources. Just to daw just diba? to give information, sir. Ka sa MS, CS, PS, di ba? Partners po natin sila. Dapat marunong ka rin mag-tap doon sa God, no? Sa God in charge, no? Tama dapat marunong ka rin mag-tap, no, ng inyong City Health Office. Yes, marunong ka rin mag-tap, no, ng inyong LCPC. So para hindi na malimit, no, yung galaw mo, yung budget mo yes, doon sir. sa naalala.
And actually, Yun. parang nagiging advocacy ngayon to open din yung kanilang mindset ba for the person with disability. Just an Tama, additional information, oo. sir. Ano din po, with the last 2 years po na nagsaserve po tayo dito sa Person with Disability Affairs Office po ng province, we were able po to source out like more than 10 million worth of networking, no? So, nakakakuha tayo ng mga resources, assistive devices with our networks po. So, yun po yung kagandahan ng sinasabi niyo, Sir Raniel, yung makikinetwork ka. Ang ganda nun, ang gandang strategy nun. At nakatulong talaga yun sa amin. Art, may mga katanungan ka sa kanila, Art? Wala naman. We only have 15 minutes. Naalala ko lang si Jen, 2022 yan nag-timpi daw eh. Kasi magkasabay kaming pumasok. Ako lang nag-exit ngayon, kaya hindi ka dapat mag-exit, Jen. Tapos nakakatuwa, yun nga talaga ang strategy, networking. Very important yan. Kahit pa man lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Even networking with the DRR. Yan, importante yan, yung kanilang provincial DRR. Kasi kapakanan nga ng persons with disability ang kailangan natin intindihin para maging inclusive yung kanilang mga programa. So very good. Nakakarinig po tayo ng kanyang mga good news at mga best practices. So back over to you, Clara Din. Yeah, okay. Ito siguro yung mga huling katanungan namin ni Art, no. Nitong huling NatCon ninyo, ano ang inyong pinaka-take away na dalawa? No? Take away ninyo. Ano yung mga learnings ninyo? Si Brian siguro muna. Brian? Ano yung take away mo, Brian? No? Ano yung mga learnings mo? So, yung learnings ko po, take away, actually nadami po, no? Pero yung siguro tutunan ko lang talaga po ako is yung mga best practices po ng mga LGUs. Doon po sa conference ay binagyan po ng pagkakataon yung ating mga kasama na daw na i-showcase po yung kanila mga best practices. And doon po nga po nakita, no, na napakaganda po ng kanilang pinapatupad sa kanilang LGU na alam ko naman ay kakayanin din naman ng aming LGU once na ayun po, no, porsigido po tayo na isulong po ito. At ayun nga po, no, kagaya ng sabi ka ng Ma'am Ben, no, ang dami pong mga partnerships, no, yung mga LGUs na yun. So, hindi lang po yung source of fund nila yung galing sa kanilang lokal na pamahalaan, pati na rin po sa mga partners nila, no. Tulad po sa amin dito, meron po kaming mga NGO na partners, no, yung mga nagbibigay po ng mga sponsored na operations, no, para sa may mga treatable na mga disabilities. So, yun po, no. Yun po yung mas siguro pag-itingin namin dito sa aming lokal na pamahalaan. Okay, si Jen? Yeah, siguro po ang take away ko doon is that ang advokasya po ay hindi po ito paligsahan. Kumbaga, pagalingan, ganun po, di ba? So, ang maganda po siguro na natutunan ko doon is like, kasi nung nagkakaroon na ng sharing doon, parang pantay-pantay, no? I mean, kahit na yung iba, yung dating ay mahangin sa pag-share ng kanilang mga accomplishment. Pero, yun, may mahangin. Pero may ibubuga naman kasi talaga, no? Lalo na yung mga... Hindi naman mahangin, Jen. Passionate in sharing. Sorry, sige. Passionate, very passionate. Yeah. Sorry po for the word, but then yun nga. The way I siguro perspective ko yun, but then talaga naman may ibubuga sila kasi kung talagang pakikinggan mo yung kwento nila, no, hindi mo akalain na yung mga ganong kumbaga nanggaling sila sa, for example, 4th class municipality, pero they were able to do it. So yun, parang ang ano ko lang doon is the more siguro na hindi ka magiging parang kapag mas nini-share mo yung alam mo, the more ka din na i-bless din sa mga proyekto mo. So yun, for me kasi ang advocacy talaga is not really a race. Hindi tayo nagpapagalingan dito. Kundi dapat nga, yan parang ano tayo. Talaga, no? Wife talaga ng pastor, di ba? The parable of the talents, di ba? Correct. Opo, ayun po. Kasi ano lang, yun nga, di ba?
parang dapat nga walang maiiwanan, 'di ba? Kasi kung ihahalin tulad mo siya sa takbuhin, may mauuna, may mahuhuli. Pero siguro pagdating po sa empowerment ng person with disability, wala po dapat maiwanan, 'di ba? Kung may naiiwanan, dapat pong alalayan. Pero Parang may dadagdag lang ako sa kanila dun sa take away nila. Ano ang na very interesting, na tama na sa tama na ka, yung wow, bago lang sa'yo. ako? So, ikaw muna, bago si Brian. Yeah, meron akong na Okay. Isang best practice ng PIDAW ng Gumaka Quezon. Ayan, present niya actually yung kanyang best practice. Ang ganda siya, it's about DRRM. So, meron siyang parang dinevelop na system na pwedeng i-adapt. At ang kagandahan nun, free, no? Willing siya na ibahagi sa iba't ibang person with disability affairs officers. So yung doon ko nakita nga na yun nga ang advocacy is not really a race but more on helping each other din talaga, lifting each other. Ganun po. Si Brian naman, ano yung tsaka wow mo? Ay, Lima doon. Siguro po yun sa Quezon City naman po. Especially yung implementation nila ng parang nagiging siya parang nagiging pattern siya kung nagiging ating unified na PWD-IG. No? Kasi sa kanila mismo, itong habang i-introduce itong unified ID, sila mismo po ay parang nagpapa-implement na ng ganito sa kanilang lokal na pamahalaan. At napakaganda po ng ganitong programa at napakalaking tulong po sa mga persons with disability. At yun nga, parang interconnected na yung information ng PWD sa iba't ibang programa ng kanilang lokal na pamahalaan. Yun din po ang magiging mangyayari sa ating magiging unified na PWD. Okay, back to you, Caranil. Okay, last ano ang maaasahan ng mga rights holders ng ating mga constituencies, kasi I'm sure marami ngayon nakikinig talaga so ano ang maasahan nila from the PIDAW offices after ng inyong kongreso? Oo, ano yung output niyan? Ano ba may konkreto ba siyang maasahan na pagbalik ko dito, ito yung because of my learnings, my takeaway, ito na ang pwedeng maibigay ko, maasahan sa akin ng aking constituencies. Sino kaya? Una po siguro, unahin ko yung sa structure lang ng Ligo PIDAW. Kasi currently po, ang structure dapat ng Ligo PIDAW of the Philippines ay meron na siyang mga regional counterpart. So currently po ang ating pong mga representatives from the different regions ay kumbaga appointed. So para naman din po mabigyan ng pagkakataon yung ibang person with disability affairs officers na makapag-join if they wanted to be part of the officers or the board of directors, kailangan pong magkaroon talaga ng election ba ang tawag doon. So, yun po. Yes, yung nomination. Makakaasa po ang mga regional offices na with the help of the National Council on Disability Affairs ay may establish po natin ang Ligo PIDAW ng bawat region. So, doon naman sa constituency, so gaya na po, syempre anchored po tayo sa mission, vision, and goal ng Ligo PIDAW with the conferences po, with the future conferences that we will be conducting. We will be having mga disability agenda, crafting of disability agenda. So with not only by the participants but all of the person with disability affairs offices entire the Philippines. So with that disability agenda, it will be converted into a policy recommendation. Kasi syempre, di ba, yung policy recommendation na yun, i-endorse ng ating pong mga government offices, particularly the National Council on Disability Affairs, or kung sino man po yung lead agency na possible na
mag-endorse nun, yung akmang ahensya na mag-endorse nun. So yun po yung magiging maaasahan po nila for the League of PDAO, especially yung future conferences. Siguro din more quality, kasi po, yun nga kung ba yung Palawan, yung NatCon sa Palawan, nag-set kasi siya ng standard talaga. Not only on the facilitation, not only on the hosting, but also on the content of the conference. So it will be really a challenge for the next the next host. But then ang League of PDAO officers and a secretariat, the different committee will still continue at baka nga mas paitingin pa namin yung unity na tinatawag para po mas makapagbigay pa po tayo ng mas magagandang topics or mga strategies or initiatives para po matulungan ang ating mga persons with disability affairs officers entire the Philippines. Okay, thank you. Si Brian, no? Brian? Yes po, no. Meron po doon, no, isang programa or nila po isang NGO na pwede pong pagpunan, no, ng parang guide kasi dito sa ating probinsya, parang napag-isipan rin po siya, no, na parang magkaroon tayo ng isang database, no, isang sistema na kung saan ay nakapalabo na po doon ang iyong mga medical records, no, at napagplanuhan na po dito na pag once po yun na-implement ay mas madali po, no, yung pagbibigay ng serbisyo sa kalusugan. Kasi doon magkakaroon na ng access yung mga doktor kung ano yung history ng person at the same time makakapagbigay na din po sa in advance ng mga medisina para mas maiwasan ay paglala ng ganitong sakit, no? And ang expect po, no, ng ating mga constituents dito, actually napagplanuhan din po ito, no, after ng national conference na posible po na magkaroon din po tayo ng regional conference, no, na kung saan ay hindi lang po mga PDAO yung mai-invite, no, kasama rin po ang ating mga lokal na leader, no, sa ating mga region. So mas magiging inclusive po ito at mas magiging accessible, no, para po mas hindi po mahirapan yung ating mga participants. So mas pinalapit na po yung mga iba't ibang programa, mga impormasyon, mga panibagong update, no, sa kanya-kanyang mga region. Yeah, thank you. Thank you Brian. Ang konkreto, no, ng binahagi, no, ni Brian, no, sa kanyang constituency, no, sa South Coast, no, para sabi ni Brian sana may maayos, no, na electronic medical record, no, para mas matugunan, no, ang pangangailangan, no, pang-medical ng kanyang constituencies, no, mga kintunasyon na malapit na tayo, no, matapos, no, siguro may mga huling katanungan kami sa kanilang dalawa, no, sa paglagay ninyong dalawa, no, or baka may nakuha kayo, no, ng mga feedback, no, from your co-participants, no, papaano pa, no, ma-improve, no, mapaigting, no, ang mga susunod ninyong mga national conference in all aspect, whether organizing, no, whether the preparation of the program, content of the program, yung mga ganon. Paano pa kaya, no, ma-improve, no, yung mga susunod ninyo na mga national conferences? Jen? Yeah, siguro po we cannot say as the League of PDAO, we cannot say that we perfectly implement or na-conduct yung program. We also had the feedbacking mechanism, but in general po, excellent yung kanilang feedback. But for us, when we have this meeting, no, parang evaluation meeting, ang isa talaga sa nakita po namin is yung sa proper planning and yung advance na pagbigay ng notice sa mga sa ating mga LGUs. Kasi actually, medyo na-delay po kami sa mga pagbibigay po ng invitations, ganun po. And yet, ganun yung outcome. I think we have like 300 participants. Tama ba, Sir Brian? Can you confirm later? Yeah, so siguro kung mas
early pa yung amin pong pagsisend ng communication letters. And siguro po yun yung idadagdag po namin sa planning. Mag-strategize pa po kami. We will add more strategy on that. Mas magiging successful pa. Baka nga ang mangyayari na nga yan baka nga hindi na kayanin ng national conference. Baka nga magkaroon na ng regional na lang kasi sobrang dami nang magpa-participate. And I think yung ano po, yung quality din po, yung quality ng yung content ng conference. Yun po siguro yung paghahandaan talaga namin kasi once na na-set yung level kasi excellent yung feedback nila doon sa conference. So yun yung challenge sa amin ngayon, how are we going to make it more excellent? So yun po. With us. May mas mataas pa ba sa sa excellent? Excellent. Oo, kasi yun yung ano namin well, anyway, siguro we will have a survey then. We're going to hear kung ano yung needs nila. Parang ganon. Training needs or learning needs assessment. Something like that. Tama, So, Jens. yun po yung ikakandak po natin. Okay, sige. Last, Brian? Yes po, no. Tama po yun. Pagkatapos po ng conference, nagkaroon po kami ng online meeting. So, abot po namin ng feedback doon. Tingnan po namin yung mga reviews. And tama naman po sinabi ni Ma'am Del, no, na excellent siya. Pero yun po, no, hindi man lingid sa kalaman ng iba, meron po talagang mga challenges din po kami na naharap. No? Pero ayun po, at nakayada naman siya. So, siguro yun lang po, no, as paigtingin natin yung mga kakayahan ng ating mga officials, no, yung ating mga regional representative para sa mas maayos po at mabilis na coordination, no? Kasi para hindi na mahihirapan din yung mga participants po natin pag may mga tanong sila. At least updated po yung mga officers natin na sila mismo sa kanilang region ay makaya na po nilang sagot ito. And yun po, no, more on planning po talaga. No? Kasi po, ito rin po ang first time na halos totally po, no, halos totally ay legal po talaga yung nagpatakbo ng conference. Na unlike before po na halos sa National Council or Disability First yung pag-facility. Ngayon po, halos totally nasa legal daw na. Kaya marami po talagang mga adjustments na ginawa at yun lang, no, siguro kailangan talaga ng mas maagang pagpaplano po, no, na para mas maging organisado po yung gagawing conference. Yun lang po. So ang buong pangkat ng Inkunasyon, we are congratulating yung organizer nitong nakaraan na National Conference of Persons with Disability Affairs Offices, and also the host, the city government of Puerto Princesa. At kung gusto niyo kaming imbitahin sa susunod ninyo na mga NATCOM, nandito lang kami, Yes. May mga man kami siguro, may mga maibahagi, may maibahagi na din kami siguro sa inyo na magagamit din ng mga PIDAW natin sa buong Pilipinas. Sige, so yung ating Art, panghuling mensahe na ba, Art? Panghuling mensahe na kasi alas 4 na, Art Okay. Panghuling mensahe na. So, ikaw, sa akin ang dami kong narinig dito na talaga namang humahanga ako sa output ng kalasan. Sana yung direction nila, meron silang sinasabi lang careful plan ng strategic planning, lumabas nga talaga yung best practices at maraming learnings. Like maganda yung sinadjust ni Jet, learning needs assessment, talagang kailangan yun kasi baka na-stagnant na lang sila dun sa kung ano yung trabaho lang, wala nang advancement. So, kailangan talaga may ganun siya critical thinking about it. Diba, Caronil? Yeah, actually tama ka, RP. At saka sana sa ating PIDAW dapat maliwanag ang tinatawag natin na magsabi kasi tayo na best practice. May tinatawag kasi sa international ng mga rubrics. Ano ba yung indicators na magsabi ka na best practice? Hindi mo lang sabihin na is to best practice, pero anong criteria mo? Sana siguro yung mga iba pa na gustong siguro magsasabi na ito yung yung aming nagiging best practice. So
ano yung indicators mo, no? Isa Correct. sa napag-alaman ko, dapat ano siya, adaptable siya, scalable siya, no? Tama. Replicable siya. So titingnan din natin, no? Pasok ba if ever sa ilalagay natin na indicators, magsabi tayo na ano, na best practice. Anyway, wala na tayong panahon, no? Measurable siya. Last Measurable message. dapat siya. yeah. Miss Jen, no? Ano yung last message mo? Yeah, unang-una po, in behalf of our chairperson, and of course the president of the Liga Pidao of the Philippines, Sir Jobert Lago, kami po ay buong nagpapasalamat sa intonasyon sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon na maibahagi kung ano po yung naging resulta or kinahinatnan ng ating pong Third National Congress of Persons with Disability Affairs Officers doon po sa Palawan. And we would like thank yung support po ng Puerto Princesa, City of Puerto Princesa, of course kay Honorable City Mayor Byron and their Pidao, Sir Genaro Manay, at sa buong staff po, sa lahat po ng tumulong po sa amin para po mai-conduct itong ating third NATCON of Persons with Disability Affairs Officers. We really thank you po sa inyo pong suporta. And of course, to the National Council on Disability Affairs for the trust, tama po si Sir Brian kanina, talagang yun po yung naging goal nila for us to work on the conference independently. So thank you for the trust. Shout out po sa ating pong very supportive na Executive Director, Ma'am Edie Glenda Relopa, and of course sa lahat po ng staff to. So sa akin po mga fellow persons with disability affairs officers, magtulungan po tayo and wag po tayong manghinawa, and of course mas palakisin pa po natin yung ating mga kakayahan para po mapamunuan ang ating mga opisina, and more importantly, let us not forget po na to be grounded pa rin po kahit na po tayo po ay namamayagpag na sa mga programa at serbisyo po para po sa ating constituency. Sana po isaisip po lagi natin na tayo po ay public servant, and meron po tayong sinumpaan na tungkulin. Kaya naman po ito po ay ating tuparin ng buong puso at buong katapatan. So yun lamang po. Maraming salamat, Sir Ranil. Yeah. Sir Brian, your last message? Maraming salamat po sa invitation ninyo ngayong hapon, at kami po ay ibahagi po namin ang aming ginanap na national conference. Maraming salamat din po sa host ng ating international conference, no, sa pamuno po ni Mayor Basilio Byron, no, at sa kanilang ibaw po ay Sir Genaro Manay. Napakaganda po ng kanilang ginawang preparasyon. So, ngayon po, at salamat din po sa lahat po ng officers, no, maging secretariat, no, na talagang binuhos po talaga ng panahon at oras para maging successful po yung ating activity. At salamat din po sa ating National Council on Disability Affairs, no, sa pamumuno ng ating Deputy Director, ng Edie Glenda, na sa kanilang suporta ng binigay din po, no, sa naturang ibigay. At isa ito po sa ating samahang person with disability, patuloy po tayong matuto at mangarap para sa ikabubuti ng ating mga kasamahan may kapagsanan, no. Huwag po tayong makontento sa anong meron tayo ngayon. So magsita po tayo na matuto, at kung ano mo po ating matutunan ay ibahagi din po natin sa ating kapwa ng Pidao. At yun na po, at sa muli po ay maraming salamat po sa amin. Okay, maraming salamat, no, Sir Brian. No? JM, meron ba tayo mga public service announcement?
Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. inkarnasyon@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com inkarnasyon@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, maraming salamat sa ating mga voice over, si Miss Janine at saka si Doc China Manalaysay. At kasama din natin sa pangkat na inklinasyon si Mitz, si Ma'am Celia at syempre si JM, si Franz at saka si Derek Ina. Mga ka-inklinasyon, isang episode naman ang ating natapos sa hapong ito. Kami dito sa inklinasyon naniniwala na lahat ng opisina ng pamahalaan is a public trust. Lahat na to ay dapat maglingkod sa mga mamayan. Kasi lahat ng mga mamayan ay tinatawag natin na mga rights holder. And the government is the duty bearer. Sa anumang panahon, dapat ito ay tandaan ng lahat ng mga taga-gobyerno. Na tulad ng PIDAO, tayo ay nandyan para maglingkod sa mga taong may kapansanan, sa mga batang may kapansanan, at sa kanilang pamilya. Dahil dito sa inklinasyon, naniniwala tayo na dapat walang maiiwan. Dahil dito sa inklinasyon, ang ating sigaw ay inklinasyon, inklusyon, now na.